Magandang araw sa inyo mga bay. Welcome back ulit sa ating channel. And sa video ito, update lang tayo sa estado ng Gilas Pilipinas ngayon sa FIBA Asia Cup matapos silang manalo kanina kontra sa Iraq. So ano na nga bang magiging senaryo ng Gilas Pilipinas ngayon papasok ng qualification rounds? Okay, so currently ito yung Group D team standings. Okay, so ang currently top 1 sa Group D is Chinese Taipei with 2 wins and 0 loss. Actually, tabla sila ng New Zealand pero lumamang sa point differential yung Chinese Taipei kasi tinambakan nila ng malaki yung Iraq and then yung Iraq lumikit sa New Zealand. So, number 2 yung New Zealand. Pero magbabago pa yan mamaya mga bayan kasi maglalaban tong dalawang to, Chinese Taipei at New Zealand. So, malalaman natin mamaya kung sino yung number 1 dito sa Group D. Pero most likely, I think, kayang-kayang talunin ng New Zealand. Sila yung may mataas na tsansa na manalo mamaya sa laban nila sa Chinese Taipei. So, pag nangyari yon, magpapalit ng pwesto yung New Zealand at saka yung Chinese Taipei. So, magiging number 1 yung New Zealand and number 2 yung Chinese Taipei. And kung number 2 yung Chinese Taipei, papasok sila sa qualification rounds kasama ng Gilas Pilipinas. So, currently, nasa 3rd place na yung Gilas Pilipinas, mga bayan, fix na yan dyan sa 3rd spot, yung Gilas Pilipinas. Yan. So, wala na yung pagbabago with 1 wins and 2 losses. And then, yung Iraq is laglag na. Okay, so, hindi na sila makakasali pa sa next round ng laro. So, pag nangyari na number 2 ang Chinese Taipei and number 3 ang Philippines, ang mga crossover nila is yung either Saudi Arabia and Jordan, which is malaki ang posibilidad na Saudi Arabia yung makalaban nila. Kasi last game ng India bukas, rather ng Saudi Arabia bukas is India. And then yung last game naman ng Jordan bukas is yung China. Okay, so mas malaki yung chance ng Saudi Arabia na manalo kontra sa India. So currently kasi, ang number 1 dito is China with 2 wins and 0 loss. And posibleng mag 3-0 sila. So sila yung makakuha ng top spot. And yung Saudi Arabia pag nanalo sila sa India magiging 2-1 sila. And yung Jordan pag natalo sa China is magiging 1-2. So magiging number 3 yung Jordan and magiging number 2 yung Saudi Arabia. So bale magiging ganito na yung final na group standing ng Group C. Wala nang pagbabago. Unless may upset bukas ang Jordan kontra sa China. And malalaglag dito yung India. Yan. And maraming nagsasabi na binenta ng Jordan yung laban nila kontra sa Saudi Arabia. Okay. Kasi kung titingnan natin yung crossover matchup pag crossover na sa group natin, ang possible makalaban ng Jordan is Chinese Taipei kung matalo sila sa New Zealand. And I think para sa kanila mas malakas siguro yung Gilas kesa sa Chinese Taipei kasi nga tinalo ng Gilas yung Jordan sa tune-up games nila. And isa pa sa tinitignan na dahilan kung bakit nagpatalo yung Jordan dito sa Saudi Arabia kasi iniiwasan nila yung Australia sa quarterfinals. Kasi pag nag-3rd place yung Jordan dito, medyo madali yung magiging path nila papuntang quarterfinals and semifinals. Kasi ang makakalaban nila sakali sa classification round para mapasok ng quarterfinals is Chinese Taipei. Yan. And kung matalo nila yung Chinese Taipei, ang makakalaban nila sa quarterfinals is yung Iran, which is mas madali yun compare sa Australia. So kung sana number 2 tayo mga bayan, makakaharap natin yung Jordan, which is posible pa tayo mag 50-50 dito. Pero kung malalagpasan natin yung Jordan, sa atin sana yung Iran na makakalaban natin. Hindi sana Australia yung makakalaban natin sa quarterfinals. So, yun nga lang, pagdating ng quarterfinals sa atin, medyo maliit na yung chance natin na matalo yung Australia. Kumbaga, sila yung team to beat sa ginaganap na FIBA Asia Cup. Suntok sa buwan na lang na matalo natin ang Australia sa quarterfinals. Pero bago natin pag-isipan kung paano tatalunin yung Australia mga bayan, pag-isipan muna natin kung paano nila dapat talunin yung Saudi Arabia dahil mahirap kalaban ng Saudi Arabia mga bayan. Dahil
malakas to ngayon. Malakas yung lineup nila and home court advantage nila. So, ibig sabihin, alam nyo na, pag home court advantage, maraming mga pabor na papabor sa Saudi Arabia pagdating ng laban na yan. Disadvantage yan sa Gilas. Especially sa tawagan ng mga ref, siguradong papaboran ng mga referees yung mga tawag sa Saudi Arabia. So, dapat pagandaan, hindi lang yung players yung pagandaan ng Gilas dito, kundi yung unfair na tawagan. Yan. Asahan na nila yan na makakaroon ng lutuan kasi nga home advantage yan. Kasama yan sa advantage ng Saudi Arabia kasi home court nila to. So, hindi pwedeng hindi mawala yung lutuan na yan kahit papaano pagdating sa tawagan. Hindi man ganun kaklaro pero meron pa rin yan, papabor at papabor pa rin yung mga tawag dyan sa Saudi Arabia. So, sana lang malagpasan nila tong Saudi Arabia mga boy, no? Kasi etong Saudi Arabia mas malakas pa to sa Iraq. Okay, mas malakas pa din sa Jordan kasi tinalo nila yung Jordan technically. So kung pagbabasihan natin yung laban ng Gilas kanina kontra sa Iraq, which is sobrang pangit ng laban ng naging performance ng Gilas kontra sa Iraq, ay talagang pupulutin sa kangkungan yung Gilas dito mga bay, no? Kung yung laruan nila is katulad ng pinakita nila kanina sa Iraq, nako, baka tambakan pa sila ng Saudi Arabia pagdating ng classification round. Kasi itong Saudi Arabia, pwede nating masabi na kasing lakas din to ng Chinese Taipei. Yan. So, kung nahirapan yung Gilas sa Chinese Taipei, siguradong mahihirapan din yung Saudi Arabia dito. Plus yung home court advantage and referee advantage pa. Yan. Kaya dapat talaga mas paghandaan ng Gilas yung Saudi Arabia kaysa sa Australia. So, pag nalampasan nila yung Saudi, saka na nila pagandaan siguro yung Australia. Yung Australia kasi pwede na nilang hindi pagandaan yun kasi nga sobrang liit ng chance na matalo nila yung Australia. So pwede na nilang parang non-bearing game na nga lang yun sa Gilas kahit makapasok sila ng quarterfinals. Dahil sobrang suntok sa buwan na matalo nila yung Australia. So ang focus na lang talaga nila dito is pagandaan nilang maigi itong Saudi Arabia para matalo nila and makapasok ng quarterfinals. Para kahit at least matalo tayo sa Australia sa quarterfinals, best finish pa rin tayo this FIBA Asia Cup compare sa last stint natin sa FIBA Asia Cup under Chot Reyes na hanggang hindi man lang tayo umabot ng quarterfinals nung time na yon, hanggang classification round lang tayo inaabot doon. So yun yung dapat isipin ng Gilas kasi sobrang hirap ng paparating na laban nila dito sa Saudi Arabia. Talagang mahihirapan sila dito. Sobrang magiging dikit tong laban na to. It's either magiging dikit yung laban or tambak. Yan lang ang kakainatnan yan. Okay, so abangan natin sa I think either Linggo or Lunes yata yung laban ng Gilas Pilipinas kontra sa Saudi Arabia, or doon magsisimula yung classification round para sa quarterfinals. So yan yung abataning abangan mga bayan, no? Kung ano yung magiging preparation and magiging paghahanda and performance ng Gilas kontra sa Saudi Arabia. Maraming salamat sa panonood.